Hi! By the way, I'm Juday, caregiver sa isang nursing home care facility dito sa Japan. I made this video kasi marami nang nagtatanong sa akin kung saang agency ako nag-apply dyan sa Pinas. Kung anong school yung pinasukan ko para mag-aral ng Nihongo, kung ano yung mga requirements, and kung paano ako nagsimula. Yung mga questions na yung sasagutin natin sa video na to. Sa agency, nag-apply ako dito. Dorman Power Agency. And sa requirements, ito po yung ni-require nila sa before. Prescription na lang po. Then sa mga nagtatanong kung may age limit ba, before, nung nag-apply ako, 2020 ata, 2020, kasi hindi ako, 2020 ako nag-apply, 2023 ako nakalis kasi nag-lockdown nun. 2020, ang age limit na alam ko, 30 ata or 35. Then, sa mga nagtatanong about sa tattoo, may mga facility na may nag-accept ng may tattoo, may facility na hindi nag-accept ng may tattoo. Pero dito sa Dorman Power Agency, sa pinasukan ko dati na facility, may tinanggap sila ng may tattoo, pero hindi visible. As much as hindi siya visible lang naka-t-shirt and naka-shorts, tinatanggap nila. Then, ano pa ba? Sa weight limit and height limit, hindi naman sila strict about doon. Kasi ako nga, 5 lang yung height ko, pero look at me now. Charis. Nandito ako, di ba? Sipin nyo na lang, kung tinanggap ako, bakit naman hindi kayo, di ba? Then sa weight, mayroon naman ako mga nakasabay ng mga malulusog. Parang mas kinukuha nila yung mga malalaki yung katawan kasi, mas malalakas. Kasi syempre, nagbubuhat eh. Kaya mas parang nire-require nila yung mga medyo malulusog. Then, ano pa ba? About naman dun sa kung paano ako nag-start, ang ginawa ko muna is, kinumpleto ko lahat ng requirements. After ko makumpleto lahat ng requirements, tsaka ako nag-apply. Una kong ginawa is, nag-aral ako ng Japanese. Online lang yun, 6 months. Then after ko mag-aral, nagkaroon ako ng certificate. Kumuha naman ako ng caregiving and certificate. Online lang din yun before kasi nga lockdown. Then after ko makakuha ng caregiving and certificate, nag-take na ako ng exam sa Nihongo, Japanese language exam. Ang kinuha ko lang is not JLPT, pero mas okay kapag JLPT. Ang kinuha ko lang is JFT, so Japan Foundation Test, kasi mas madali lang daw yun. So, after ko makapasa ng JFT, kinuha ko na din yung sa Nursing Care Evaluation Test sa Prometrics, English and Japanese yon. Tapos, nung nakapasa na ako noon, ang kasunod kong ginawa is nag-complete na ako ng requirements. Like COE, kahit yung ipapasa nila na COE is yung about sa caregiver, at least 1 year. At least 1 year, din yung sa NBI, police clearance, PhilHealth, yung mga SSS, yung mga basic na nire-required na requirements sa mga kagaya lang din na pag-apply dyan sa Pinas. Ayun lang. Nung nakompleto ko na lahat ng requirements, hindi lang naman isang agency ang in-applyan ko din. Halos lahat ng agency na nagpapaalis papunta dito sa Japan, pinasahan ko ng requirements. Ayun yung ginawa ko. Then nung nakapagpasa na ako, naghintay na lang ako kung sinong unang magko-call sa akin. Then ang unang nag-call sa akin is itong Power Agency na Dorman Power Agency. Sila yung unang nag-call sa akin. Hindi naman ako nakapasa agad sa unang interview. Sa pangalawang interview ako nakapasa. Nung unang interview, di bagsak ako. Siyempre yung puso ko nun is pag-give up na kasi ang tagal ko lang naghihintay. Then, tinry ko ulit. Nakapasa na ako nun ng second interview. So, what I'm saying is, kahit makailang bagsak kayo sa interview, as much as mayroon kayo lahat ng requirements, just go. Go lang ng go. Ipasa nyo lang yan kung saan agency kayo matatanggap. Papabor din sa inyong panahon. Charis! Ayun lang. Ang ginawa ko, kaya nandito ako ngayon. Marami naman ako pinagdaanan sa buhay. Hindi ko lang makwento sa inyo kasi tamad yun eh. Ayun lang. Matane, good luck sa mga mag-a-apply and sa mga nagme-message sa akin na hindi ko na sasagot yung mga tanong nyo. Sorry talaga. Tamad ako hindi na, may time kasi na na hindi talaga ako nakikipag-usap. Natutulog lang ako. Tapos nakikita ko yung may mga nagbe-message, nagko-comment. Sinasagot ko yung iba, pero yung iba kasi hindi ko napapansin. Sa mga hindi ko napapansin agad na comment, pasensya na talaga. Honto ni sumimasen deshita. Ayun lang. Thank you! Bye-bye!